A day in my life as a work from home mom. Bye-bye. Kamusta mga mare? Another day, another slay. Araw nga ng Lunes ngayon at wala nga akong pasok kagabi kaya naman 2:00 pa lang ng madaling araw nagising na nga ako. Pagbaba ko nga sa sala nadatnan ko nga si daddy nagising pa at nagtatrabaho pa rin. Gising ka pa. 9:00 pasado na nga rin siya nakauwi kagabi galing sa shoot niya. At ito, 2:00 na nga ng madaling araw ay hindi pa nga siya natutulog. Ito kasi talaga si daddy kapag may ginagawang project nako, hindi niya talaga iniintindi ang oras. Sinabi ko na nga kay daddy na tigilan niya muna yung ginagawa niya at matulog na lang muna. Kaso nga, sabi niya hindi pa nga siya inaanto kaya ito nakipagkwentuhan muna sa akin. Sino nga rin pala si Hero ng mga oras na yan kasi itong batang to hindi talaga mapapakali kapag wala kami sa tabi niya. Kumuha nga rin muna ako ng mainit na tubig dyan at yan nga muna iinumin namin. Lately kasi ay panay-panay nga ang pagkakapi ko at kapag ganun kasi talagang nangangati ang lalamunan ko at panay ang ubo ko. Nagpakuha nga rin si daddy dyan ng mainit na tubig niya at syempre tuloy ang chismisa namin mag-asawa. Nang sumapit nga ang 3:00 ng madaling araw sabi ko kay daddy tigilan na namin ang pagchichismisan at magsisimula na nga ako ng mga gawain ko ngayong araw. Inuna ko na nga hugasan tong kaldero at yung mga baso na nakatambak dito para naman maayos yung paggalaw ko. Maya-maya umakyat na nga si daddy at sabi niya matutulog na nga siya. Pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinggan ay eto kinuha ko na nga tong 2 pansit canton. Hindi pa nga kasi kami nakakapag-grocery at nakakapamalengke at ito na nga lang yung natira naming pagkain sa mga stocks. Sa totoo lang ay bihira talaga kami magluto ng pansit canton dito sa bahay. Hindi rin kasi namin sinasanay yung mga bata na kumain ng mga instant noodle at instant pansit canton. Si Ate Sian lang palang papasok ngayong araw kaya si Ate Sian lang ang pagbabaunan ko. Bumangon kasi si Andy mga 2:00 ng madaling araw at sinabi niya hindi nga siya makatulog. Paano ba naman kasi ay nakatulog ngayon kahapon at halos maggabi na nga siya nagising. Kaya naman naubos na siguro yung antok niya at ayan hindi na nga nakatulog ng magdama. Kaya naman sinabi ko sige wag mo na siyang pumasok ngayon at magpahinga na lang muna siya at baka sa school pa nga siya makatulog. Itlog at burger patty nga pala yung papabaon ko ngayon kay Ate Sian. Nang matapos nga ako magluto ay eto inatupag ko naman yung uniform ni Ate Sian. Hindi ko na nga makalimutan na wala pa pala siyang uniform. Usually kasi lingguhan ako magplansya ng lahat ng uniform nila pero kagabi nga hindi nga ako nakapagplansya dahil nakatulog nga ako kaagad. Nakaramdam na nga ako ng gutom yan kaya naman nauna na nga akong kumain. Inulam ko na nga tong pansit canton at ininit ko na nga yung mga tirang talong kahapon. Nang sumapit nga ang 5:00 ng umaga ay eto ginising ko na nga tong si Ate Sian. Kita niyo nga tulala pa nga siya dyan at talagang binubuo pa talaga niya yung utak niya. Usually si daddy nga ang naghahatid sa kanila sa school pero dahil nga puyat si daddy ay ako na nga muna ang toka sa paghatid kay Sian. Nang sumapit nga ang tanghali, inasikaso ko naman yung uulamin namin ng tanghali hanggang gabi. May-share ko na nga rin pala sa inyo mga mare itong bagong bili kong chopping board. Malapad na nga siya at aesthetic nga ang kulay at bukod pa dyan, ito pa yung isa sa mga nagustuhan ko. Hygienic kasi siya at hindi basta-basta tatapon or tutuloy yung mga juice ng kung anumang hinihiwa ninyo. Meron na nga rin yung parang rubber sa gilid kaya naman hindi na nga yan dudulas kapag naghihiwa kayo. Kung gusto nyo nga ng ganitong chopping board ilalagay ko na nga lang yung link sa baba. Sa ulam namin ngayong araw nagluto na nga lang ako ng chop suey. Ito na nga rin yung ulam namin hanggang hapunan dahil nga isang beses lang ako magluto sa isang araw at kailangan ko na nga matulog dahil may pasok pa ako mamaya. Mga mare, salamat sa panonood and see you on our next video. Bye!